Meron ako ngayon dalang kaldero. Laging sinasabi ng marami. Laging sinasabi ng marami. Sabi ay, marunong ka na baga magsaing at ikaw mag-aasawa na. Ay pag hindi ka marunong magsaing, ay hindi ka pa pwede mag-asawa. Di kayo, laging sinasabi ng marami. Bakit daw? Sapagkat ang pag-aasawa daw, ay hindi parang kanin na isusubo. Na kapag ikaw ay napaso, ay pwede mong iluwa. Ganun daw ang pag-aasawa. Totoo nga no? Pero alam niyo, pag-aasawa, napakahalagang simbolismo ng kaldero. Bakit? Sapagkat basic needs ito sa mag-asawa. At laging kasama sa buhay ng mag-asawa ang kaldero. Father, hindi po uso ngayon ng kaldero, rice cooker na po kami. Ay, pero kahit na, kaldero pa rin ang tawag doon. Sapagkat doon nagsasaing. At basic yon. At alam nyo, pag kayo ay nagsasaing, anong unang-una yung ginagawa? Pinakamahalaga sa pagsasaing yung pagsusukat. Sinusukat yung bigas, sinusukat yung tubig, sinusukat yung apoy, yung init. Ang daming sinusukat. Siguro yun din naman ang dahilan sa inyo, Roniel at Arcel, kung bakit kayo ay humantong sa ganitong buhay pag-aasawa. Ang dami-dami niyong sinukat sa inyong pagsasama, sa inyong relasyon. Sinukat ang tatag ng partner. Sinukat ang pasensya. Sinukat ang pagmamahal kung talagang tatagal. Nagsukatan na kayo ng inyong pag-iibigan. Nagsukatan na kayo ng inyong pagtitimpik. Nagsukatan na kayo ng inyong ugali. At nung kayo magkasukatan, humantong pa rin kayo ay sa kasal. Nung hindi yung kayo ay magkasukatan, humantong kayo ay sa paghihiwalay. Pero ang ganda ng journey ng inyong pagsasama. Parang pagsasaing laang. At ano ba ang pinakamahalaga pag tayo nagsasaing sa kaldero? Mahalaga dito yung pag ito'y kumukulo na, pag kumukulo na, ay hindi mo basta-basta hinahalo-halo lagi. Kasi lagi gusto, pagka binuksan, nang hindi pa sa tamang panahon, nang hindi pa kumukulo, may ay bukas, hindi naluluto. Minsan nahihilaw. Minsan nalulugaw. Nalulugaw. At pansinin ninyo, sa buhay pag-aasawa, hindi laging pinangihimasukan ang buhay pag-aasawa. Tatandaan po ninyo yung mga magulang, ha? Kasi sinabi sa ating mabuting balita. Sa mabuting balita natin, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Hindi laging binubukas, hindi bukas sarap ng nagsasaing. Kasi kapag pinanghimasukan ang buhay ng mag-asawa, hindi naluluto, nahihilaw, hindi magandang pagkakasaing. Ano pa? Pag tayo ay nagpapain-in ng sinaing, hinihinaan yung apoy, hindi laging mainit ang apoy. Hindi pare-pareho ang siga, yung apoy. Hindi pare-pareho. Kinakailangan, may pagkakataon na magdadahan-dahan sa apoy. Sa tungko, inaawatan, inaawat yung apoy, pinapahina yung apoy. Sa buhay pag-asawa, ganun din. Daranas kayo na hindi lagi na nasa height kayo ng inyong pag-iibigan. Di ba? Minsan, dumarating yung parang wala lang, dumarating yung lamigan, nawawala yung alam ng pagmamahal. Hindi laging maalam. Ganun din sa pag-aaway, hindi laging mainit ang ulo. Kinakailangan magpapalamig din, para magkasundo kayo sa buhay pag-aasawa. Ang ganda ng itinuturo sa atin ng kaldero sa pagsasaing. Hindi laging malakas yung apoy. Hindi laging malakas yung para sa pag-aasawa. Hindi laging malakas ang pagmamahal. Hindi laging malakas yung pag-aaway. Kinakailangan maghihina rin, magtitimpi rin, may pagtitimpit. Bakit? Para maluto, para masarap yung sinaing, para masarap yung pagsasama. Ganon sa pag-aasawa. Kasi kung laging mainit, kung laging malakas yung apoy, nasusunog. Baka masilap, matuok ang iyong sinaing, masubrahan, nasusunog. At yung iba, pansinin po ninyo, pag hindi nagsusukat ng tubig, ang ginagawa, pinapakuluan, pinapaawasan, para maging sakto. So, hindi kinakailangang sobrang malata, hindi kinakailangang sobrang matigas. Kasi may hilaw, dapat sakto lang. Sa inyong magiging buhay bilang mag-asawa, Roniel at Arcel, sa asawa, hindi kinakailangan napakahigpit. Hindi rin kinakailangan napakaluwag ng inyong relasyon. Dapat sakto lang. Hindi kinakailangan laging pinapagalitan ng asawa. Hindi rin kinakailangan masyadong maluwag sa kanya o masyadong mahal na mahal. Dapat sakto lang. Sakto lang. Parang sa pagsasaing. Kaya gano'n, At yung pagpapaawas, ang ganda ng pagpapaawas sa sinaing. Hindi mo kasi, bakit pinapaawasan? Tinatanggal mo yung hindi kailangan.
Tinatanggal mo yung hindi kailangan para sumarap yung kanin. Sa buhay pag-aasawa, marami rin kayong tatanggalin na hindi kailangan. Hindi mo kinakailangan yung pride sa pag-aasawa. Kailangan mo yung humility. Hindi kinakailangan yung laging pag-aaway. Ang kailangan sa buhay pag-aasawa ay pagmamahalan, pagmamalasakit, pananalangin tapat. Amen? Kaya dito sa kaldero ay merong tayong takip. May takip. At ang puprotekta sa inyo ay walang iba kundi ang Panginoon. Lagi ninyong kinakailangan magpatakip sa Panginoon, magpahawak. At hanggang na may handle din, may hawakan. Sapagkat dapat kayo, Roniel at Arcel, lagi kayo magpapahawak sa Diyos. Sapagkat kapag Diyos ang humawak sa inyo, kailanman hindi kayo bibitawan ng Diyos. Hindi kayo mahuhulog. Lagi kayo magtatagumpay. Kaya ang ganda ng kaldero. May takip para sa proteksyon ng Diyos. May hawakan, tanda na dapat tayo lagi magpahawak sa Panginoon. Amen. Sapagkat kung ganito lagi ang mangyayari sa inyo, sigurado ako, tagumpay lagi ang buhay ninyo bilang mag-asawa. Kailanman hindi kayo mabibigo. Yun yung sekreto. Kagaya, noong unang paghanap ninyo sa simbahang ito, nang natagpuan ninyo sa inyong paglalakbay, ay ang Diyos. Ang Diyos din ang sasama sa inyong paglalakbay bilang mag-asawa hanggang sa dulo ng tagumpay ng pagbubuo ng inyong pamilya. Amen? Kaya Roniel at Arcel, laging babalik sa bahay ng Diyos. Pagkatapos ng kasalang ito, lagi kayong babalik sa tahanan niya. At lagi ninyong hahanapin sana lagi ang Diyos sa inyong pagsasama ng panghabang buhay. Amen. O ito ay regalo ko na sa inyong dalawa. Ito ang regalo ko sa inyong kasal.